Hello po sa inyong lahat. Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago. Hello po. Sa video ko ngayon guys, ay i-share ko sa inyo kung paano kami kumuha ng NBI clearance through walk-in. Bali, walk-in po kami kumuha ng NBI clearance. Pero, pwede rin po kayong kumuha guys ng NBI clearance through online. Yan po yung pagkakaalam ko. Kung hindi nyo talaga kayang mag-walk-in. So, mag-search na lang po kayo sa YouTube. Marami po dong mga tutorials kung papaano. Disclaimer lang po, bali itong isi-share ko sa inyo guys ay based on my experience. So kung ano yung mga prosesong pinagdaanan ko bago ako nakakuha ng NBI clearance, ayun lang din yung mai-share ko sa inyo. Kasi sa ibang lugar, hindi ko din alam, baka iba yung proseso sa kanila, mga ganun, 'di ba? So ayan. So, yung proseso po ng pagkuha ng NBI, mapa first time mo man, second time, third time nakukuha ng NBI clearance, bali same lang yung proseso ng pagkuha. And then, first, bago kayo pumunta sa lugar kung saan kayo kukuha ng NBI clearance, huwag nyo pong kakalimutan yung pera na pambayad nyo. Kasi, yung binayaran namin ay 220 pesos. Bali, dalawang bayaran yon. Una, nagbayad kami ng 60 pesos. Pangalawa, nagbayad kami ng 160 pesos. So, yung total nun, 220 pesos. So, mamaya, step by step po yung sasabihin sa inyo. Excuse. So, kung second time or third time yun ang kukuha ng NBI clearance, kung nandyan pa yung inyong old na NBI clearance guys, yung dati nyo pang NBI, dalhin nyo lang po kasi baka hingin sa inyo, at least meron kayong maipakita. Pero kung nawala na or hindi nyo nadala kasi nakalimutan nyo, I think okay lang din naman yan. In case lang na hanapan kayo. Excuse ako guys sa boses ko kasi namamaos ako ngayon. Ayan, so kumuha pala kami guys ng NBI clearance sa Robinsons na malapit dito sa aming lugar noong July 28, 2023. Bago lang guys, next month lang. Last month lang pala, I mean. So ayan, pagpunta namin sa loob ng Robinson, ito kaagad yung hinanap namin kasi dito yung first step ng pagkuha ng NBI clearance, yung pagpapa-appoint. Kasi nung second time, third time ko na to guys na kumuha ng NBI clearance. Kasi nung second time ko na kumuha ng NBI clearance, pagkakaalala ko nung guys, nakuha ko siya kaagad. For example, ngayong araw ako kumuha. Ngayon ko din nakuha yung aking NBI clearance. Hindi tulad nitong third time kong kumuha, hindi ko kaagad nakuha yung aking NBI clearance guys. Para siyang passport na magpapa-appoint ka muna and then babalik ka sa date na in-schedule kung saan ka babalik at saka dun mo palang makukuha yung iyong NBI clearance. Yung iba nga, hindi kaagad nakukuha. So, ganun po. Siguro, sa tingin ko kaya may ganito na nagpapa-appoint muna, sa dami kasi ng kumukuha ng NBI, hindi nila kaagad maasikaso na maibigay. Kaya, pinapabalik muna nila or may mga appointment na nangyayari. So anyway, dito yung first step. Bali itong babae na naka-color blue, dyan kami unang pumunta at sinabi namin na kukuha kami ng NBI clearance, yung NBI na pwede pang abroad, pang international. Ayan, and then, binigay namin yung, ito yung sa akin, binigay ko yung aking lumang NBI clearance, yung personal copy yung binigay ko. And then, dyan sa kanyang record book, sinulat niya yung aking pangalan. And then, hiningan kami ng 60 pesos. Yun yung unang payment, 60 pesos. And then, after naming magbayad ng 60 pesos, itong likod, bali ito yung aking NBI clearance. Yung likod ng aking NBI clearance, nilagyan ng paid. Tapos yung date kung kailan kami nagbayad. Yung yung 60 pesos pa lang to. So, after magbayad ng 60 pesos, tinatakan niya, paid, tapos may nakalagay na date kung kailan kayo nagbayad. Then, after niya tatakan, pinapunta kami dito. Bali, magkatabi lang sila. Ito siya guys, di ba magkatabi lang sila, yan,
So, after nyo magbayad sa naka-color blue, pupunta kayo dito sa isang babae na nasa monitor. Kasi, for example, second time nyo nang kukuha ng NBI clearance, so ibig sabihin, may mga ano na kayo dyan, may mga record na kayo ng mga informations na pinilapan nyo dati. So, tulad ko, third time ko nang kukuha ng NBI clearance, kaya madali na lang. Kasi dito sa monitor, hindi na siya nagtatype. Kasi may mga given na informations na, yung mga informations ko pa dati na pinilapan. So, ipinakita na lang sa akin kung wala bang mali or wala bang dapat baguhin. So, lahat naman tama. Yung yung dapat lang baguhin sa akin is yung address. Kasi yung last time ko na kumuha ng NBI, yung address pa ng tito ko. So, ngayon, third time kong kukuha is iba na yung address na kung saan kami nakatira na may asawa na ako. Ayun, so, ano lang naman yung mga pinapacheck guys, yung mga personal informations tulad ng first name, middle name, last name, birthday, civil status, citizenship, religion, birthplace. Ayan yung mga personal informations lang. Yun lang yung pina-review kung tama lahat, wala bang babaguhin. At kung merong babaguhin guys, sabihin nyo sa kanya para ma-update yung inyong informations. And then, pagkatapos nun, wala pang 5 minutes guys, saglit lang. Pagkatapos nun, susulatan niya na itong papel na, di ba, after natin magbayad, tatakan ng paid, tapos may date. Then, bibigay sa atin ito, bibigay din natin doon sa babae na nasa monitor. Then, after ipa-review yung ating informations, after ma-check na tama lahat, lalagyan niya ng date kung kailan kayo babalik, then yung iyong reference number. So, pumunta kami dyan, July 28, at pinapabalik kami August 10. So, mga ilang days din yan, 12 days, almost 2 weeks, bago kami pinabalik. And then, andyan yung reference number. Then, after nyo dyan, guys, magbabayad kayo sa business center. Dyan sa may Robinson pa din sa loob, sa may customer service, sa business center tulad nito. Ayan. So, dyan, first, kukuha muna kayo ng slip. Ayan, bayad form. Pipilapan nyo muna yan. So, yan yung mga check, yung may mga check, yan yung pipilapan nyo or lalagyan nyo ng informations. So, huwag kayong mag-alala guys kung hindi nyo alam kasi dito sa lamesa, meron dyang sample form. Tapos, gayahin nyo na lang. Of course, huwag kayong magpapalito kasi baka magaya nyo pati yung nakasulat dito. So, yung lalagay lang yung date ngayon, kung kailan kayo magbabayad, yung kung ano yung babayaran nyo, so ilagay nyo NBI. Then, yung account reference number, bali ito yun guys, yung sinulat ng babae, yung may NBO, yan yung ilalagay nyo dito sa account reference number. Then, yung account name, ikaw na kukuha ng NBI, yan yung name na ilalagay mo dito. Then, yung bill amount, 160, yung sa amin, yung binayaran namin. Then, yung date ngayon, kung kailan kayo nagbayad. Then, amount to pay, 160. Then, dito sa baba, yung iyong last name, first name, at middle initial. Then, yung address mo ngayon, yung present address guys, kung saan kayo nakatira. Then, yung iyong cellphone number. Make sure guys na yung ilalagay mong cellphone number ay yung active. Yung nandyan sa iyo ngayon. Then, yung email, ganun din, dapat active yung ilagay nyo. Then, sa baba, pangalan muna, complete name, saka sa taas, yung inyong pirma. So, i-review nyo muna bago kayo magbayad. So, kapag okay na lahat, kapag wala nang mali, so pumila na kayo dito. Pumila na kayo dito sa bayad center at ready nyo yung inyong pambayad na 160. After nyo magbayad ng 160, ayan na. Bali, ito yung resibo na ibibigay nila. Ayan. So, yung resibo na yan, patunay na nagbayad na kayo ng 160. And after nyan, balik kayo sa petsa kung kailan kayo pinapabalik. So, pinabalik kami nung August 10. Ayan.
So, ayan na guys, nung August 10, bumalik na kami ulit sa Robinson kasi yan yung appointment day namin. By the way pala, di ba August 10 yung schedule namin? Hindi kami nakapunta ng August 10 pala guys kasi nga may trabaho yung asawa ko. So, bali nakapunta kami August 11. Pero, ito yung sasabihin ko sa inyo guys, kung hindi kayo makapunta sa araw na in-schedule sa inyo, okay lang yan guys. Kasi hindi naman sila stricto pagdating dyan. Okay? So, kasi yung asawa ko nga dati, almost 1 month bago siya pumunta. For example, August 10. Nung September 10 pa siya pumunta at okay lang naman. Hindi naman siya tinanong, hindi naman siya sinita. So, yun yung ko sa inyo. In case lang na mabisi kayo, huwag kayong mag-aalala na baka di kayo makapunta sa inyong appointment sa NBI. Kasi okay lang naman. Hindi naman sila ganun ka-stricto pagdating dyan. Hindi tulad sa passport guys na ayun, medyo stricto yon. Pero dito, kung hindi kayo makapunta sa araw ng inyong appointment day sa NBI, okay lang. So, August 10 yung aming schedule. Bali, August 11 kami nakapunta. Ito guys ha, huwag nyo itong kakalimutan. Pagpunta nyo, pagbalik nyo. Itong resibo, itong binigay sa inyo. Ayan, huwag nyo yung kakalimutan. Kasi, kailangan yan doon. So, ayun na, pumunta na kami sa Robinson, mga 9 a.m. Bali, sarado pa yung Robinson. Yung mga pinapapasok pa lang nila, yung mga empleyado, at yung may mga importanteng, kinukuha. Isa na nga doon yung NBI clearance. So, pagpunta namin doon, tinanong kami ng guard kung saan kami pupunta or ano yung kukunin namin. Sinabi namin na punta kami sa NBI, kukuha kami ng NBI clearance. Ayun, pinapasok kami at binigyan kami ng number. So, yung asawa ko, number 32, ako number 33. Kasi yung number na yun guys, yun yung pagbabasihan nila doon, pagkakasunod-sunod. So, 32 siya, ako 33, bali, yun yung number namin doon. Hindi ko na napicturean yung number guys. Binigyan kami ng number at may maliit na papel na pa-rectangle yung size. Doon, lalagyan mo ng name at itong reference number. Sulat mo doon yung pangalan mo at reference number. So, ayun. Pagpunta namin doon sa NBI clearance, sirado pa kasi 10 a.m. sila nag-i-start or nagbubukas. Ayan, 10 a.m. So, may lumapit na guard sa amin at sabi, isubmit daw yung mga number. Kaya ayun, sinubmit namin yung aming number kasama ito guys. Itong NBI ko, itong resibo, pati yung number na binigay ng guard, sinubmit ko doon dito sa front. Dito sa gilid, dito sa bandang gilid guys, sa my right. Andyan, ito yung parang table, ito yung table guys. So, dyan namin nilagay yung aming mga resibo at yung number. Basta tandaan nyo lang kung anong number kayo. Ayun, so, pag alas 10 na, yan na yung start na open na sila. At sasabihin nila na yung number 1 to 10, linya na kayo. So, ito yung sample ng linya, yan o. Yan yung una, from 1 to 10, maglinya na kayo. So, dyan, maghihintay lang kayo na tawagin yung iyong pangalan. Kasi minsan, yung mga tinatawag nilang pangalan, wala dyan sa nasa linya. Siguro yung mga nauna pa yun na hindi nakakapunta. Basta pakinggan nyo lang yung pangalan nyo. And then, dito sa number 2 guys, dyan sa counter 2, dyan kayo pipicturan. So, may upuan dyan, ayan ang upuan dyan. Tayo lang kayo ng upo lang kayo ng maayos, straight body. Tutok lang kayo sa camera. Merong camera dyan guys. Ito, maliit. Basta nandyan lang sa bandang counter 2. Andyan lang yung camera. Tutok lang kayo sa camera. Straight body, pati yung ulo nyo straight. Then, madali lang naman. After yung picturean, saglit lang. Excuse. Saglit lang kayong picturean. And then, mag-thumb mark kayo. Thumb mark. Lahat ng daliri. So, sa left, yung 5 daliri nyo, thumb mark nyo yan. Then, ganun din sa right, lahat ng daliri nyo. So, relax lang kayo guys para hindi kayo, hindi manginig. Hindi manginig yung nyo, kamay nyo. Then, pwede rin kayong tumingin sa monitor, sa computer. Kasi doon malalaman nyo kung okay na ba. So, idiin nyo yung kamay nyo. Tapos, pag okay na, yung isa naman, diin nyo. Then, pag okay na, idiin nyo. Huwag yung tatanggalin ka agad. Dapat, i-make sure nyo muna na okay na bago kayo mag-proceed sa ibang daliri. Ayun. Then,
After nyan, after ko dito guys sa pag-picture at sa pag-thumb mark, maya-maya sinabihan ako na punta daw ako sa counter 4, which is ito na. Ito yung counter 4. So, dyan sa counter 4, dyan na nire-release yung NBI clearance natin. So, after ko dun guys sa dito sa counter 2, after kong nagpicture, after kong nag-thumb mark, pinapunta kagad ako sa counter 4, binalik yung papel sa akin, itong papel na to, binalik. Yan. And then, pinabigay sa akin dito sa counter 4. So, sabi sa akin, punta ka sa counter 4 at ibigay mo yung papel na yon. So, ayan, pumunta ako dito and then, agad-agad ko guys nakuha yung aking NBI clearance. So, hindi ako lang expect guys na nakukuha ko agad yung aking NBI clearance. Kasi yung asawa ko guys, after niya sa counter 2, after niya nag-picture at nag-biomet, nag-thumb mark, ayun, sinabihan lang siya na balik daw siya sa July 23. Kaya expected ko na ganun din ako, babalik din ako sa July 23 din kasi sabay naman kami. Kaya nagtaka ako bakit ako pinapunta sa sa counter 4, yun pala, makukuha ko kaagad yung aking NBI clearance. So, nakadepende rin guys. Siguro kung meron kayong mga kapangalan, ganun, hindi nyo kaagad makukuha yung inyong NBI clearance. Yun siguro yung nangyari sa asawa ko kasi hindi niya kaagad nakuha yung kanyang NBI clearance. Babalik pa siya ngayong August 23 para kunin yung kanyang NBI clearance. Pero yung sa akin, nakuha ko kaagad sa araw na yon nung bumalik kami. So, ayun, iba-iba. Nakadepende. So, maaring makuha mo kaagad sa pagbalik mo or hindi. May schedule na date para kunin mo. So, ayun guys, ayun yung naging So, ito pala guys, yung mga improper attire na wag nyo susuotin kapag pupunta kayo sa NBI office. So, bawal yung naka-spaghetti straps or yung walang sleeves. Bawal yung bare back, yung mga sexy, yan, bawal yan. Sleeveless, tube, bawal. Palda, low-waist pants, mga shorts, bawal mag-sombrero, bawal mag-chinelas, bawal yung may hikaw sa lalaki. So, I think guys, yung mga bawal lang dito is yung damit, yung sombrero, yung hikaw sa lalaki, yun talaga yung mga bawal kasi yan yung nakikita sa pag-picture natin. Pero I think itong mga pantalon, chinelas, palda, I think okay lang to. Kasi may nakita ko dun na naka-short lang, naka-chinelas, okay lang naman kasi hindi naman siya nakikita kasi nasa loob, nasa baba naman. Sa picture kasi natin, nakikita is lang, muka. Yan. So, ito na pala guys, nakuha ko na yung aking NBI clearance. So, ito yung aking NBI clearance, color blue. Bali ito, pwede ito sa local, pwede rin pang abroad. Yan, so, bali dalawa to. Napaos na ako guys. Bali dalawa to. Yung isa, yung personal copy. At kung for example, mag-apply ka ng trabaho, itong sa taas yung isa-submit mo. Itong personal copy, sa'yo yan. Ito naman yung old ko na, yung dati ko na guys, yung dati ko na NBI, bali lang to, sa local lang to. Dito lang to sa Pilipinas, hindi to pwede sa pang ibang bansa. Sabi dito, not valid for travel abroad. So, ayun. So, bali pangatlong ko na to, NBI clearance. So, anyway, kung sa pagbalik nyo ulit, hindi nyo kaagad makuha yung inyong NBI clearance, okay lang naman kasi ilang araw lang naman yung hihintayin nyo. Pagbalik nyo, for sure, makukuha nyo na yung inyong NBI clearance. Hindi naman naabot ng buwan. Kaya huwag kayong mag-alala. Hindi naman ganun ka tagal. So, anyway, ayun lamang guys, yung aking video sa ngayon. Sana after nyo ito mapanood ay nasundan nyo at nagkaroon na kayo ng idea kung paano kumuha ng NBI clearance through walk-in. So, kung meron kayong mga katanungan guys, ay comment nyo na lang sa baba. At always remember, meron akong babasahin sa inyo dito. Sabi dito, huwag kang mawawalan ng pag-asa. Tandaan mo, ang plano ng Diyos ay laging maganda. Maging matapang ka lang palagi, lumaban ka,
Lumaban ka lang kung nahihirapan ka na. Meron tayong Panginoon. So kung piling mo, hindi ka para dyan, kumilos ka. Hindi yung wala ka na lang gagawin. At sabi pa dito, huwag kang ma-stuck sa kinalalagyan mo ngayon. Huwag tayong umasa sa ibang tao. Matuto tayong tumayo sa sarili nating mga paa. Dapat hindi tayo palaging nangihingi o nangungutang. So, pa-favor na lang po ako guys na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel, at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload na videos ay ma-update or ma-notify kayo. Ayun lamang po at maraming salamat sa panonood. God bless!